Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Alright mga basketball fans, may tanong ako sa inyo. Gusto nyo bang gawing 10 minutes per quarter ang NBA? Yes, tama po ang narinig ninyo kasi may proposal or parang gusto ni Adam Silver na gawing 10 minutes kaikli ang bawat quarter sa NBA from 12 minutes to 10 minutes. Pero bakit? Mas okay ba ang ganito para sa mga players? Mas magiging excited ba ang laro? O baka naman masira lang ang NBA tradition? At syempre, ang tanong ng lahat, lalo ng mga Filipino fans, dapat bang gayahin din ito ng Philippine Basketball Association? Alam mo, parang usap-usapan din ito sa PBA kasi alam mo naman, diba? Gusto natin gayahin yung FIBA style. Anyway, ako po si Pau Salud ng Pauka Sports at bago ko simulan itong ating topic, gusto ko lang imbitahan kayo na mag-subscribe and hit the new notification bell kung usapang basketball updates at syempre kwentuhan style. Ito na po ang channel nyo. Mas may matututunan kayo dito. Syempre, mahilig din ako sa boxing at saka sa MMA. So, subscribe, hit that notification bell. Singin ko lang din. Shoutout kay Arena Plus. Mas legit, mas astig. At kung gusto mo ng link kung saan makakapanood ng NBA, libre sa loob ng arena. Hindi sabihin nyo sa Arena Plus. Send lang kayo ng link sa aking official Facebook page yung may 1 million views. Ay, 1 million views. 1 million subscriber. Nakalike ka na ba? Like mo lahat. Kompleto tayo ng social media accounts. Yan. Okay na, ito na. Ito ang proposal, no? Gawing 10 minutes per quarter ang laro. So, bakit? Bakit nga ba biglang napag-usapan ito? Alam natin na matagal na rin discussion ito na gawing FIBA rules ang PBA. At ngayon, ito, nag-open up na naman si Adam Silver. Dati pa pala din nila itong pinag-uusapan. Pero bago ang lahat, ano ba ang benefits and pros and cons? Dahil nga, ano muna tayo? Benefits. Okay lang, benefits muna tayo. dahil 10 minutes lang. Siguro, mas maikling laro kasi sa mga international league, gano'n na rin naman eh. So, yung FIBA, EuroLeague, Olympic Basketball, 10 minutes lang yung per quarter. Baka hindi nyo alam NBA lang talaga at saka PBA syempre gumagamit ng 12 minutes per quarter. At pag 10 minutes na siya, umiiling si Magic Johnson. Ayaw. Mas matagal ng laro, mas matindi ang pagod, mas mataas ang chance ng injury. So, protected ang players pag 12 minutes. So, syempre, mas makakapag, kumbaga, one time, big time, mas maikli eh. At, yun lang, no? May maapektuhan daw sa stats pero yung longevity naman ng players, mas mahaba sila makakalaro. At isa pa, ang sabi ng iba, mas magiging intense daw dahil mas maikli ang oras, mas mabilisan ng team execution at mas dikitan ang laban. Umano, no? Walang petics, kumbaga, walang mabagal na simula. Kailangan, kagad, rat-rat ka agad. Kasi 10 minutes lang per quarter, bakbakan na agad. Pero effective ba talaga yan sa NBA? Parang masisira lang yata NBA experience. Ano sa tingin nyo? Ito yung pros, no? Kaya na sinabi ko, mas maikli, mas intense, mas competitive bawat quarter, and then mas fresh ang mga player pag crunch time. Walang sobrang pagod. Baka naman di mag-exercise yung mga players niyan. So, kung sakaling gawin nila tong format na to, mas intense lagi laro. Parang college basketball, takbuhan ng takbuhan eh. Pag mas konti rin ang minutes, mas haba siguro ang career ng players. Mas mababa ang mileage ng katawan. Mas mababa. Mas tataas yung mileage. No? Kumbaga tatagal sila sa liga. Imagine mo kung mahaba ang career ng yung mga na-injured ngayon. Sina Carmelo Anthony, wari, no? Siguro mas mahaba pa nilaro niyan. At saka syempre pag 10 minutes, mas bagay po siya sa international tournament. Pero kung meron tayong positive, meron din tayong negative. Ano? Bakit hindi dapat gawin ito ng NBA? Ito naman yung sa tingin ko. Sa tingin ko, sobrang maapektuhan ito yung record book, yung history.
Paano na yung scoring record? Lugi naman, di ba? Mas mabababa magiging stats ng mga players. Magiging iba yung yung standards no? Yung 50-point game, triple doubles, iba pang milestone, parang mas mahihirapang gawin. Pero sa 2 minutes, si Tracy McGrady, ilang segundo lang, nakaka 12 points baka mawala ng thrill ng endgame. Although, sa tingin ko, rin din to, up for discussion, kasi mas maikling laro mas mabilis matapos ang dikitang laban. Yung mga epic comeback, yung mga tambak sa dulo, sa bola, sobrang tambak, tapos makahabol, parang bihira na mangyayari. So, yun yung posibleng mawala. At syempre, hindi lahat ng team makikinabang. Ang team na umaasa sa mga late game execution, mahirapan niya. Tsaka yung mga, ang tawag dito, yung mga half-court set teams, yung mga defensive teams, mga slow team, Miami Heat, Denver, parang lugi sila. At syempre, yung mga NBA fans, I don't think they would like this. Alam mo kung bakit? Kasi syempre sanay sila dyan At sila naman ang leader sa buong mundo Bakit sila susunod sa international? Yun lang sa akin. At siguro, ito rin naisip ko kasi sabi ni Adam Silver na mas okay sana ito kasi nga mas hahaba yung career ng player pero parang maapektuhan din yung advertising. 'Di ba? Konti lang ng advertising mileage, pati yung TV coverage mas iikli. So, yun yung aking pros and cons. But before I tell you kung sa tingin ko dapat i-adapt to ng NBA, gusto ko muna sabihin sa inyo, dapat bang sundin ito ng PBA? Singin ko lang kasi Pilipino naman tayo 'Di ba? FYI lang dati pang may pressure ang PBA na gawing FIBA rules. Matagal na yung pinupush yung 10 minute per quarter pero ayaw. Kasama din dito yung pag-adapt ng ibang FIBA rules like goaltending at shot clock reset. Pero anong ginagawa ng PBA? Walay. Hanggang ngayon hindi pa rin sila fully FIBA rules. At naka 48 per game pa rin sa 48 minutes. Siguro pag nagbago yung NBA, magbabago na rin ang PBA. Again, iba ang sitwasyon kasi. Magkaiba yung sitwasyon ng dalawang liga. Pero sa tingin ko, gustong maging world class ng PBA, dapat sundin na lang yung international standards. Here's my take for this one. Let me know as well on the comment section kung ano sa inyo. Para sa NBA, no, kung ang depende kasi sa goal yan Kung ang goal ng NBA is safety, intensity of the game, pwede naman siguro gawing 10 minutes. Kasi minsan parang nagko-coast din yung mga players Pero kung priority nila is, standards, history records, at identity ng liga nila, wag na lang. Di naman kailangan talaga No? Pero in the PBA, although again, up for discussion yan, pwede naman. Pero for sa PBA, mas okay talaga sana kung sumunod na yung PBA sa FIBA rules Ano sa tingin nyo? Hindi naman kasi NBA level ang PBA, so mas logical talaga na gumawa na sila ng pumalo sila sa standards ng FIBA. Syempre, yun ang akin. Ikaw, ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section at pag-usapan natin yan at mag-suggest kayo ng mga topic siguro, message kayo sa akin, inquiry@pacos.net at kung gusto niyo makipag-collab, interviews, and kung ano man basta sports-related comment. 10 minutes! Let's go! Sakto 10 minutes lang or less than 10 minutes yung video ko. Salamat guys! I'll see you again on my next video. Alam ko may ligay sa gilas pero alam ka namang araw-arawin na itong gilas, lalo na pag wala namang update. Kayo talaga. O galit sa inyo si Magic Johnson na yan, si J. Will. Salamat guys! Bye! Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.